Itong topic natin ay pakiunawa nyo at pakinggan nyo mabuti para hindi nakakalituhan at nang hindi kayo nagugulat. Alam nyo kung bakit? Ito ho yung issue ng grabe ang kumpiyansa, grabe ang tiwala ni Sara Duterte sa kanyang sarili. Alam nyo kung bakit niya sinabi yun? Kaya ko nasabi yun? Parang ang feeling niya sa kabila nitong mainit na issue ng kanyang kinasasangkutang mga controversial, impeachment, kasong kriminal na sinampalaban sa kanya at iba pa. Abay, nagpahiwatig pang siya ay tatakbong presidente sa 2028. Ibig sabihin, ang kanyang feeling hindi siya makukulong, ang kanyang feeling hindi siya ma-impeach. Kasi, pagka na-impeach siya, hindi siya makakatakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ganun yun eh. Tapos, ngayon sinasabi niyang nakapokus or pinaplano niyang tumakbo. So, ibig sabihin niyan, itong impeachment na ito, alam niya kanyang kontrolin. Yung ba yun? Kaya yung iba dyan ay tahimik at ayaw galawin ang impeachment sa Kongreso dahil alam din nila na alanganin sa Senado. Ganun ba yun? Or sa kabila ng mga kasong kinakaharap na, may mga kaso ng ipinail na kasong kriminal laban kay Vice President at mayroon pa susunod dahil doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House na ayon sa Department of Justice ay gagawin nila ang lahat kung ano man ang isinumiting dokumento at ebidensya ng nagsagawang investigasyon ng NBI. Tapos na ang investigasyon ng NBI, ini-evaluate na lang ng prosecutors panel o ng prosecutor service kung ano yung mga dokumentong yan bago sila magsagawa ng preliminary investigation para bigyan ng pagkakataon ng kampo ni Sara Duterte bilang bahagi ng due process. Pero sa kabila po ng mga kasong yan at napipintong impeachment, ang pahayag ng pangalawang Pangulo, kinukonsidera daw niya at seryoso na tumakbo. So ibig sabihin ang lahat ng ito baliwala sa kanya. Kaya dahil dyan, napapanahon na para ipakita ng mga law enforcement agency at ng prosecutors panel na naghahawak ng mga kaso na mayroon silang matibay na basehan at ebidensya para makasuhan itong si Sara Duterte. At ipakita rin ng mga complainant before Congress doon sa impeachment na meron din silang sapat na basehan at ebidensya para hindi mapahiya sila at nang mapigilan ang pangarap ni Sara Duterte at seryosong pagkonsidera na siya ay tatakbo. Kasi ang pagsasabi na siya kinukonsidera siya ay tumakbo, ibig sabihin niya, wala daw itong impeachment. Baliwala ito. Parang gano'n. Kaya big challenge ito sa mga complainant. Challenge din ito sa mga politiko sa Kongreso na inyong aksyonan yan. Dahil itong inirereklamo at kinasuhan or nagfile ng hinarapan ng impeachment ay masyadong mataas ang kumpiyansang mababaliwala ang lahat ng ito. Hindi man ito pangunguna, pero ito'y malaking insulto sa mga complainant, sa mga politiko, at doon sa mga nag-file nag-iimbestiga at magpapail ng kaso sa mga pinagsasabi, ginawa ni Sara Duterte. Yung paglustay ng perang hindi may paliwanag kung saan dinala, betrayal of public trust yan. Yung pagsisinungaling at graft in corruption sa Department of Education, yan ay pasok sa impeachment complaint. At yung iba pang mga kaso na naipile na at yung ipapail pa. So, antindi. Antindi po. Walang isyong delikadesa kasi ang pinagpaplanuhan 2028 na. Kung merong delikadesa, baka nag-resign pero wala sa kanila noon. Kung merong respeto sa ating batas at sa mga kinaukulan, dapat hindi magko-comment ng ganyan. Hintayin muna yung impeachment kung ano mangyayari. Kasi ang sabi niya before, nakahanda na daw ang kanyang mga abogado para sa kanyang mga kaso. Nakahanda na rin ang kanyang mga abogado, legal team para sa impeachment. So ang kumpiyansa, ang feeling ni Sara, kayang-kanya ng lusutan. Kaya ang kanyang focus ay sa 2028 presidential election na.
Kaya again, napakalaking insulto nito sa mga nagpapatupad ng batas, sa mga nagrereklamo sa impeachment, at sa mga congressman na dapat ay gumagalaw tungkol sa impeachment complaint. At higit sa lahat sa mga mamamayang Pilipino na siyang may-ari ng 612 million pesos na confidential at intelligence pa na hindi na ipaliwanag na mabuti kung saan napunta. Nakakalulang 125 million, 4 na beses nag-withdraw sa bangko at nawala pagkatapos ma-withdraw. Pera yan ng mamamayang Pilipino. Ganyang kalakas ang loob nila gumawa at magsabi kung anong kailang mga plano. Hindi man lang binibigyan ng konsiderasyon ang may-ari ng pera, ang batas at ng mga otoridad, law enforcement agency na nag-iimbestiga at ang korte na pwedeng makarating ang kaso. Ganyan kagarapal. Kaya sabi ko nga, itong ating topic na ito, pakinggang mabuti, araling mabuti. Ang akin po sinasabi ay ang pinanghuhugutan natin ay ang kanilang mga galaw, ang kasalukuyang sitwasyon. Pero mahalagang malaman nyo na ganyan sila. Mahalagang malaman nyo na ganong kababaw ang kanilang tingin sa mga kinaukulan. Kaya dapat, inuulit ko, palakasin ang mga kaso at ebidensya. Palakasin at gumalaw ang impeachment para makarating kung saan makarating ito. Kung i-dismiss, o di walang problema. At least kinalaw. Kung itinuloy, di wala rin problema. Bahala na ang mga senador dyan pag nag-impeachment trial. Pag nireject nila yan, taong bayan ang kailang haharapin. Kung ano man ang gagawin nila. Kasi political, legal, and technical ang usapin ito. Pero, hindi mo makitaan itong si Sara Duterte, Vice President, ng lungkot o ng kabahala sa kanyang mga kaso hinaharap at mga pwede pang kasong harapin at yung pwedeng siya ma-impeach. Hindi. Ang focus niya at ang seryosong usapin ay 2028 presidential election. Grabe. Posisyon ng habol. Kapangyarihan ng habol. Pero itong mga pinagdaanan at kasalukuyang pinagdadaan ng mga kaso parang baliwala lang. Ganun ba yun? Hindi ko sinabing guilty na. Ang akin lang hinahanap ay yung magpakita ng malasakit, kahihiyan sa taong bayan sa mga kinaukulan bilang elected Vice President. Pero sa ngayon po, wala akong nakikitang ganon. Ayaw ko kayo kung kayo may nakikitang kahihiyan, delikadesa. Parang wala. Dahil masyado siyang kumpiyansa na kanyang malululusutan ito, ang focus niya ay 2028 presidential election. Vice President pa lang ay ganyan na ang galawan. Paano kaya kung bibigyan pa yan ng mas matinding kapangyarihan? Baka mas matindi pa ang ating makita, maramdaman, madinig, at kung ano na pang kanyang gagawin. Kaya mga Pilipino sa buong mundo, magbago na tayo, magising na kayo. Gawin nyo ang tama pagdating ng eleksyon kung sino ang karapat-dapat. Para walang pagsisihan, para hindi magsisi, para hindi maghirap ang ating bayan. Pag malasakitan natin ang kabataan, ang ating magiging anak, mga apo at iba pa, kabataan, pag-asa ng bayan. Mga umaabuso sa lipunan, huwag bigyan ng pagkakataon ng kapangyarihan. Please like and share ang ating pinag-uusapan dito sa channel na ito. At subscribe na rin po.